May dalawa ulit tayong bisita mga kalikot, dalawang stand fan electric fan. Ayan o. So pagpasensyaan nyo na lang yung background natin, medyo magulo kasi nagpapa-repair tayo ng bahay. So hindi pa natin alam kung ano yung mga problema ng dalawang electric fan. Check natin mamaya mga kalikot. So bago ang lahat, maraming salamat guys sa pagsuporta sa aking channel. Huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at pa-click na rin ng notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. At saka huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So tara mga kalikot, huwag na natin patagalin, kalikutin na natin siya. Tara! Ito muna yung unahin natin mga kalikot, yung nakatanggal sa kanyang base. Testerin muna natin. Ayun. Walang reading sa ating tester. Siguro may problema ito sa kanyang motor. Parang open na siya. So baklasin muna natin mga kalikot. Mukhang bago pa siya mga kalikot. Testerin muna natin yung wire niya, baka dito lang sa wire, bago tayo magbaklas sa kanyang motor, para hindi doble yung trabaho natin. So kailangan step by step siya. Ayan, so may reading naman sa ating tester. Check naman natin yung isang line. Ayan, so ibig sabihin okay yung kanyang power cord. Ayan o. So hindi siya putol. Saka natin babaklasin yung kanyang motor. Check natin yung kanyang fuse. Bali open na siya. Tapos pati itong kanyang shafting, ayan o, bago pa. Sana hindi sunog yung kanyang motor or yung kanyang winding. Sana yung fuse lang yung nadali, para at least hindi magastusan yung may-ari. Tanggalin muna natin yung kanyang switch. Kapag binakas na natin yung kanyang motor, kailangan tanggalin na natin yung mga switch. Tapos itong capacitor niya mga kalikot, para hindi sagabal sa pagbaklas natin ng kanyang motor. Ayan guys, medyo bago pa yung kanyang motor or yung kanyang winding. Siguro bumigay lang yung fuse nito. Sana hindi siya sunog. Tapos hanapin lang natin mga kalikot yung kanyang fuse. Tanggalin na natin yung cable tie nya. Pero yung mga ibang motor, minsan nakahiwalay na yung kanyang fuse. Pero ito kasi hanapin mo pa, baka nandito sa loob ng mga insulator. Para mas madali nyo guys na mahanap yung kanyang fuse, sundan nyo lang yung wire ng kanyang capacitor. Sa dulo nun, nandun yung mismong thermal fuse nya. So itong wire na to, sundan nyo lang yan hanggang sa dulo. Medyo dandahanin lang natin mga kalikot kapag hinahanap natin yung kanyang fuse. Baka mapigtas yung mga hibla ng winding. Tapos ito yung galing sa capacitor na wire. Ito yung kadugtong ng fuse. Siguro itong malaking insulator na to, nandito yung fuse. Para mas madali yung mahanap yung fuse, sundan nyo lang guys yung wire ng capacitor, itong dalawang wire na to. So ayan mga kalikot, ito yung kanyang fuse. Yan, yung may insulator na puti. So yun yung babaklasin natin. Testerin natin to guys, itong puting insulator na to. Yan yung fuse nya. Ayan. So ayan mga kalikot, walang reading sa ating tester. Ibig sabihin open na yung kanyang thermal fuse. Ayan o. So tanggalin muna natin.
Ito guys, ayan. So sa loob nito, dito yung kanyang thermal fuse. Ayan. So ito yung papalitan natin. Kasi ito open na siya. Ayan o. So palitan muna natin guys ng fuse. Ayan, may dalawa pa tayong natitirang fuse pero square type siya. So itong dating fuse niya kasi mga kalikot, 1 amperes lang siya. So palitan natin ng 2 amperes. Bali ito na yung ikakabit nating fuse mga kalikot. 2 amperes siya. Samantalang itong dati niya kasi 1 ampere lang. So check muna natin kung okay itong fuse na ipapalit natin. Ayan guys, oh. Ikakabit ko muna siya mga kalikot. Kung saan nyo siya tinanggal na wire, doon nyo rin ikakabit. So kailangan mga kalikot yung ating thermal fuse, kailangan nakadikit siya dito sa winding ng motor para pag sobrang init na, kusa nang bibigay itong ating thermal fuse. Hindi pwedeng nakalutang ito. So kailangan nakadikit siya mismo dito sa body ng winding, nakaganyan siya. Para pag na-detect niya na sobrang init na, so kusa na siyang mau-open or masisira. So ganun yung trabaho ng thermal fuse ng electric fan. Ikakabit ko muna siya mga kalikot. Kung saan natin tinanggal, doon rin natin ikabit yung ating fuse. So diskarte nyo na lang kung paano yung pagkabit nyo. Basta itong thermal fuse nakadikit mismo dito sa winding ng motor. Mas maganda guys, ihinang talaga natin yung ating thermal fuse kasi mayroon akong na-repair dati na na-repair na rin na electric fan. Kumbaga pinagbuhol niya na lang, hindi niya na hininang. So mas maganda pa rin kapag nakahinang siya para sigurado. Minsan nga may na-repair na rin ako na parang magnetic wire na manipis lang din yung parang ginawa niyang fuse. So mas maganda pa rin kapag yung mismong thermal fuse yung ilalagay natin kaysa yung mag DIY tayo ng gagawin nating fuse. Kapag hinihinang natin mga kalikot yung thermal fuse, kailangan testerin ulit natin siya. Mayroon kasing thermal fuse na kapag nasobran sa init ng soldering iron, so mas maganda kapag naglagay kayo ng thermal fuse, kailangan mahaba yung kanyang wire. Huwag nyo na siyang putulan para hindi mainitan yung mismong thermal fuse natin. Kasi pag nakadetect ng init yan or sobrang init, kusa na siyang mau-open or masisira na. Kapag nahinang natin, testerin ulit natin siya. Ayan, so buo naman. Ayan. Bali lagyan ko na lang siya ng insulator. Ibalik natin yung dating insulator, tapos talian na natin siya ng cable tie. Ito yung panali natin. So ganun lang mga kalikot kapag nagpapalit tayo ng thermal fuse. Kailangan guys, bago natin talian, kailangan nakalapat na yung ating thermal fuse doon sa kanyang winding motor. Hindi siya pwedeng nakahang, kailangan nakadikit siya mismo sa magnetic wire para pag uminit yung mismong magnetic wire or yung kanyang winding, kusa na siyang ma-open itong ating thermal fuse. Yan. Tapos itong isang panali, palitan na rin natin kasi nagbabrown na siya. Baka mga ilang buwan lang lulutong na, mapuputol ulit yung itong strap. Ayan o, putol na nga siya o, nagbabrown. So palitan na rin natin ng bago. Testerin ulit natin guys yung kanyang power cord. Tapos i-switch natin. Ayan no, may reading na kaagad. Ayan, number 3 siguro yan. Ay, number 2, number 3. Off. Ayan, 1, 2, 3. So ibig sabihin okay na yung ating motor mga kalikot. Bali, assemble ko lang yung motor niya mga kalikot. Tapos yung kanyang shafting, lagyan na rin natin ng oil. Tapos ipipix na natin siya
So may mga video na rin tayo guys sa ating YouTube channel or dito sa ating YouTube channel or doon sa ating Facebook page. May video na rin tayo kung paano mag-assemble ng motor ng electric fan. So check nyo lang guys sa ating channel para hindi na rin tumagal yung ating video kung paano natin siya tinanggal. So tandaan nyo lang kung paano natin rin ibalik. Basta ingatan lang natin na huwag masugatan yung kanyang magnetic wire or itong kanyang winding. Tapos dito sa kanyang shafting bushing, okay naman, wala namang grind na or gap siya. So mukhang bago pa. Bali isalpa ko na lang mga kalikot, tapos update ko na lang kayo mamaya. A few moments later. Na-assemble na natin siya mga kalikot. Testerin ulit natin. Ayan, so may reading naman yung ating tester. 0, 1, 2, 3, ayan. Check rin natin kung grounded siya dito sa body. Ayan, hindi naman. So okay. Okay na siya mga kalikot. Try natin i-plug. Bali naka-switch na siya sa number 1. Plug na natin. Ayun. So number 2, number 3. Ayan, so okay na siya mga kalikot. Okay, napagana na natin siya mga kalikot. Natapos na natin lahat. Bali lilinisin ko lang yung mga frame niya, tapos isasalpak ko na lang dito. At least okay na siya mga kalikot. So ganun lang mga kalikot, kapag nagre-repair kayo, kailangan step by step siya para mas mabilis natin ma-trouble or ma-troubleshoot yung isang unit, para mas mabilis natin mahanap kung ano yung sira niya. Isusunod ulit natin yung isang stand fan electric fan na Panasonic. So sana may natutunan kayo guys dito sa ating ginawang stand fan electric fan. So ang pinalitan lang natin talaga ay yung kanyang thermal fuse ito. So ganun guys, kapag nagpalit kayo ng thermal fuse, kailangan yung mismong thermal fuse natin nakalapat mismo dun sa winding ng ating electric fan, para pag uminit siya or ito naiipit itong shafting bushing niya, iinit yung makina, kusa na lang bibigay yung ating thermal fuse. So yun yung trabaho ng isang thermal fuse dito sa ating electric fan. Much later. Proceed tayo mga kalikot dito sa ginagawa nating stand fan electric fan. Bali dalawa yan. Natapos na natin nagawa yung isa. So ito naman yung isusunod natin guys. Ayan, parang naayos na natin to dati mga kalikot, kaso matagal na yon, siguro mga nakarang taon. Testerin muna natin siya mga kalikot kung buo yung kanyang motor. Ayan, switch natin. Ayan may reading naman siya. Mukhang okay naman yung motor niya. Ayan check natin, baka naipit lang yung bushing shafting niya. Pero try muna natin na i-plug. Try natin kung baka gumagana naman. Number 1 natin. Ayan, mahina yung ikot niya. Ayan, number 2. So wag na natin ipilit. Mahina yung kanyang ikot. Bali baklasin na lang natin, pero okay yung kanyang motor. Tapos check na rin natin guys yung kanyang capacitor, baka mahina na yung capacitance niya. Ayun, ipit siya. Tapos tumutunog yung bushing shafting niya. Parang may problema na yung kanyang bushing shafting. Buksan muna natin para may check natin ng maigi. Tama nga, ito yung ginawa natin dati original na motor niya to. Ayan maraming buhok. Isa rin to sa nakakasira sa isang electric fan. Ayan Yan, maingay na yung kanyang bushing shafting. So baklasin natin tong bushing shafting niya mga kalikot.
Pero check ko pa rin yung kanyang capacitor. Baka mahina na yung capacitance niya. Tanggalin muna natin guys yung kanyang capacitor bago natin testerin. Ayan o, nasa 1.2. Medyo mahina na siya mag starting. Ayan o, 1.2. Dapat to nasa 1.5. So check natin kung may capacitor pa tayong natira. Siguro nababad nila to na naka-andar, na ipit yung kanyang bushing shafting, kaya mukhang humina itong kanyang capacitor. So ito guys yung bago natin. Ayan mga kalikot, sobra pa siya sa 1.5, 1.52. Ayan. So dapat ganyan yung reading niya. Yan o. So dito 1.2 na lang siya. Ayan o, 1.28. So medyo humina na siya. Papalitan natin ng bagong capacitor. Tapos check muna natin yung bushing shafting niya. Ayan o, maingay. So kung may problema yung bushing shafting niya, malamang papalitan natin. Baklasin natin kasi check natin kung baka may groove na siya. Talagang papalitan na natin ng bushing shafting. Tapos sira pala yung mga lock niya dati nito, naputol, kaya nilagyan natin siya ng nut or screw. Ayan o. Kaya parang naalala ko siya. Lagyan muna natin ng gasolina para mas mabilis natin matanggal dito sa kanyang bushing. Tapos linisin natin guys itong mga kalawang para pag hinugot natin hindi magasgasan yung kanyang bushing. Tapos lagyan natin ng oil para mas mabilis mahugot. Yan. Ayan, sumagad siya dito sa may kalawang. Bali lihain muna natin ng manipis na liha para matanggal yung kalawang, tapos para mahugot natin to. Huwag natin pilitin kasi magasgasan yung kanyang bushing. A few moments later. Ayan, natanggal na natin siya. Linisan lang natin ng gasolina itong shafting niya para makita natin kung may gap na yung bushing shafting. Mahirap pa naman mga kalikot na hanapin itong shafting niya. Buti medyo okay pa yung shafting niya dati. Kaya naalala ko tong electric fan na to eh. Pero check pa rin natin mga kalikot kung okay pa yung kanyang shafting at saka yung bushing. Linisan ko muna siya, tanggalin natin yung mga dumi na kumapit dito sa shafting, pati na rin doon sa bushing. Wala naman tayong nasasalat na groove, pero may bakat lang siya oh. Mga itim pero hindi naman malalim. Check natin yung kanyang bushing. Okay naman oh. May kon lang siya. Yan oh, nangingitim lang. Parang bakat lang siya. Linisan naman natin guys yung kanyang bushing dito sa harap at saka yung likod. Ayan. Ayan, may kunting galaw lang. Pero hindi naman malala. Kasi wala namang groove dito sa kanyang shafting. So dito naman sa bandang likod, yan, konti lang din. Medyo okay pa. So try muna natin. Assemble ko muna siya. Lagyan ko siya ng langis. Wala naman tayong nasasalat na groove. May bakat lang siya. So try muna natin. Tapos siguro kaya mahina yung kanyang ikot. Mahina na rin yung or bumaba yung capacitance ng kanyang capacitor. Lagyan ko muna siya ng langis, tapos assemble ko na. Tapos palitan natin ng bagong capacitor. Tapos testing na natin siya mga kalikot. 2,000 years later. Na-assemble na natin mga kalikot yung kanyang motor. Nalagyan na rin natin ng langis. So okay naman, wala namang alog. Ayan o, smooth na yung kanyang ikot. Yan. Tapos pinalitan na rin natin ng bagong capacitor. Siguro kulang lang sa langis kaya umingay yung
kanyang shafting bushing. So wala namang alog oh. So pre-wheeling naman siya oh. Ganda. Bali buuhin ko na lang tapos testing ulit natin mga kalikot. Ayan guys, natapos na natin siya na assemble. Ngayon try na natin siya mga kalikot. Ayun, maganda na yung starting niya mga kalikot. Ayan, so okay na siya mga kalikot. Bali ang ginawa natin mga kalikot, nilinisan natin yung bushing shafting niya kasi medyo tumutunog na siya at saka masyadong malagkit. Kaya nilinisan natin tapos nilagyan ng oil. Tapos chinik natin guys yung kanyang capacitor, mababa na yung kanyang capacitance. Bali 1.5 microfarad yung capacitor niya, naging 1.2 na lang. So nahihirapan siya mag start or mag starting. Tapos pinalitan natin siya mga kalikot ng capacitor, same pa rin na 1.5 microfarad. Ngayon guys, nung pinalitan natin, ayan, maganda na yung kanyang starting. So yun lang yung mga ginawa natin mga kalikot. Okay, so okay na siya mga kalikot. Sana may natutunan kayo ulit dito sa panibagong video natin. So, sana makatulong ulit tong video na to sa inyo mga kalikot. Huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at pa-click na rin ng notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. At saka huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So muli, maraming salamat. Ingat kayong lahat. God bless sa ating lahat mga kalikot. Bye bye.